O ayan, ginagmukha kang tao. O siya, dyan ka muna at ako naman ang magbibihis. Sabi ko, ayaw ko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi ba? Pagagalitin mo naman ako eh. At anong gagawin mo ito sa bahay ngayong umagang ito ng pangiling araw? Maiiwan po ako rito sa bahay kasama ko si Tio Simon. Matestang iyon. Patawarin ako ng Diyos. Ay, basta! Maiiwan po ako. Makikipagpintuhan na lamang ako kay Tio Simon. Nakikipagpintuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang ikinikwento ni Tio Simon sa akin. Husto ka na. Husto na. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito na may dumi sa kalooban. Pero- Husto na sabi! Sino yan? Ako hipag, narinigan ko. Pwede bang pumasok? Narinigan kong tila may tinututol si Boy. Ayaw kong magsimba, Tio Simon. Maiiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Yan ang itinututol ng pamangkin mo, kuya. Ayaw nga sumama sa simbahan. Kailangan mo nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako, ay maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Nakapagtataka. Ano kaya nakain ng kamain mong yun at sinaisipang sumama ngayon sa akin? Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tio, di sasama rin ako. Ayun, kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain. At kung hindi, hindi kayo sasama. Mabuti yun. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang aking makakay sa wastong landas, kundi ang kapatid din yun na iyong ama na isa'y... Namatay siyang hindi man lamang nakapagpa-Jesus. Kasi matigas ang loob niya sa pagtalikod sa simbahan. Ngayon silang magkapatid, silang dalawa ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay na. Siya nga pala, magbibihis din ako. Nakalimutan ko kasi, dyan muna kayo ni Boy, kuya. Iba na ang tumatanda talaga. Madaling mangawit, may ng katawan at... Bakit napilay po kayo, Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iya'y parusa ng Diyos? Sinabi ba ng mama mo yun? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi... Ay, hindi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yon ang sabi ni Mama, Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tio Simon? May mga bagay, Boy, na hindi may paliwanag. May mga bagay na hindi may paalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling kanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, Boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya kasasama sa amin ngayon, Tio Simon? Oo, Boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya wag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makabubuti sa iyo ang pagtatanggi. Ang kawalan ng pananalig, nangyari na rin yan sa akin at hindi ako naging maligaya. Dahil sa kapansanang ito ng aking paaboy, natutunan kong tumalikod, hindi lamang sa simbahan kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bondage ni Maugham at naniniwala ako sa pilosopiyang pinanaligan ng mga tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Anong nangyayari, Tio Simon? Lalo ako naging bugnutin, magagalitin dahil doon walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tio Simon? Ito ay manika ng isang bata na pagtakbo ay nasagasaan ng truck. nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang isang binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako'y nooy naglalakad sa malapit at aking nilapitan.
Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito at nooy tangang mahigpit ng namatay na bata. Nawaring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Ano pang nangyari, Tiyo Simon? Kinuha ko nga ang manika, boy, at noon naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila ng pagkadurog ng kaniyang buto. Ngiting tila ba nananalig na wala siyang kamatayan. Mula noon ako ay nag-isip na, boy. Hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at tiningatan. Hindi inihiwalay sa aking katawan. Bilang tagapaalalang lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano, pananalig ng sa anong bagay. Lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian, upang may makapitan siya kung siya'y iginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. Tayo na, baka wala na tayong dat ng misa. Hinanap ko pa kasi ang aking dasalan kaya ako natagalan. Tayo na, boy. Kuya. Tayo na, Mama! Kanina pa nga ng tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tiyo Simon! Baka tayo mahuli. Tayo na!